Bigla naman itong napatigil sa kanyang paglalakad nung napansin niya na may mga sundalo na nagmamadaling tumakbo. Pagkaliko ng mga ito sa malaking bato sa harap ay napansin agad ni Hong na may kakaibang nangyari. Makalipas lamang ng ilang sandali ay bigla na lang nasira ang bato sa harap at lumilipad na rin doon ang mga sundalo kanina. Wala naman masyadong pakialam doon si So Hong pero nagulat ito nung may naramdaman siyang naglalakad papunta sa kanyang direksyon. Ang lalaking ito pala ay ang ating bida at makikita natin na naramdaman din ito ang nasa harapan niya. Nung namakwan nito ang kanyang nakalaban dati ay nagtaka agad si Gang kung ano naman ang ginagawa niya doon. Naalala ni Hong ang sinabi sa kanya kanina ni Huang kaya habang nakatingin sila ng ating bida sa isa't isa ay tinanong nito kung nandoon ba siya dahil sa kanya. Hindi naman alam ni Gang kung bakit niya yun sinabi kaya tinanong nito ang lalaki kung bakit naman niya yun natanong. Nag-iba naman ang itsura nito nung naalala niya si Ubok at tinanong kung siya ba ang kumuha sa kanya. Hindi naman natuwa si Hong sa pinakitang bloodlust ng ating bida kaya sinabi nito na kahit hindi niya alam ang kanyang sinasabi ay pwede naman daw silang maglaban. Dahil sa sinabi nito ay bigla na lang kumalma si Gang at napabuntong hininga. Kung wala namang kinalaman si Hong sa kanyang sinasabi ay wag na lang daw siyang manggi-alam. Kung gusto daw talaga niyang maglaban ay kailangan niyang maghintay dahil kailangan muna niyang makita at maligtas si Ubok. Hindi naman na sumagot sa kanya si So Hong kaya dumiretso na lang ulit ito sa paglalakad. Pero, nung malapit na sila sa isa't isa ay bigla na lang silang may naramdaman. Kaya, nilabas agad ni Hong ang kanyang espada at naghanda agad si Gang. Kaya pala nila ito ginawa ay dahil may mabilis na mga sandata na muntik nang tumama sa kanila. Pero, dahil kakaiba naman ang lakas ng dalawang ito ay walang tumama sa kanila na kahit isa. Dahil hindi gumana ang ginawa nilang atake ay mabilis nang binawi ng mga siraulo ang kanilang mga sandata. Sinabi ng kanilang leader sa dalawang binata na hindi daw masama ang kanilang reflex. Pero, ang sabi daw sa natanggap niyang report kanina ay isang tao lang ang kanilang hinahanap kaya tinanong nito sa kanyang kasama kung bakit dalawa sila doon. Sumagot naman agad ito sa kanyang leader at sinabi na ang lalaking may espada ay ang tinatawag nilang Sword Devil at siya ang gustong isali mismo ng kanilang boss. Nung narinig naman ito ni Gang ay napatingin agad ito sa kay So Hong pero hindi na muna ito nagsalita. Tinanong na din ng leader kay So Hong na kung nandoon din pala siya para hulihin ang nanloob sa kanila ay ano pa ang hinihintay niya. Tinanong naman ng kanyang kasama kung kailangan ba nilang hintayin kung ano ang gagawin nito o sabayan na nila ito sa paghuli. Sinabi ng team leader na kung gusto siyang isali sa squad ng kanilang boss ay kaya nito ang kanyang sarili kaya inutos na nito sa lahat ng hulihin na nila ang tabachoy at huwag na nilang intindihan kahit tamaan nila ang may espada. Napabuntong hininga naman ang ating bida habang nakatingin kay Hong at sinabi na kasama pala siya ng mga iyon. Hindi naman ito nakapagsalita agad pero sinabi nito na hindi siya kabilang sa mga iyon. Hindi naman na ito pinansin pa ni Gang dahil nakita niya na naghahanda na ang lahat ng kalaban para umatake. Pero, bago pa masabi ng kanilang leader ang attack ay mabilis na silang nabigyan ng ating bida. Hindi natin alam ang rason pero tinignan na lang siya ni So Hong habang lumalayo at hindi na niya ito sinundan. Lumipat naman muna ang ating storya sa opisina ng kanilang leader at makikita dito na pumasok sa loob nito si Ubok habang nag-uusap si Yang at ang kanyang boss. Nung napansin na ng dalawa nang nandoon na ang puro dugong lalaki ay nanlik parehas ang mga mata nila. Hindi makapaniwala ang leader na nandoon ang kanyang kuya kaya tinanong nito kung bakit siya nandoon at bakit ganun ang kanyang itsura. Sinabi nito sa dati niyang boss na nakalimutan na ba nito ang inutos niya sa kanyang mga alagad na dalhin nila dito ang kanyang ulo. Makikita naman sa mukha ng leader na hindi niya alam ang tungkol doon. Kaya, galit nitong tinanong si Yang kung ano ang ibig sabihin ni Ubok. Pinaalala naman sa kanya nito na ito daw ang lalaki na sinabi niya sa report nung nakaraan na pumihil sa isa sa kanilang misyon. Ang sinagot daw sa kanya nito ay siya na ang bahala kung ano ang nararapat na parusa kaya yun daw ang kanyang naisip. Sinabi nito kay Ubok na medyo nasobrahan daw ang kanyang ginawa pero hindi naman nito inaasahang magagalit siya ng ganun.
Natawa naman doon si Ubok at tinanong kung sino naman ba ang hindi magagalit sa kanyang ginawa. Tumingin naman sa kanya ng diretso si Yang at tinanong kung gusto ba nitong manghingi siya ng tawad sa kanya. Unti-unti naman siyang lumakad papalapit at sinabi na kung sa kanya niya lang ito ginawa ay pwede pa sana siyang mag-sorry. Pero, hindi daw niya ito palalampasin dahil dinamay niya ang walang kinalaman niyang pamilya sa kanyang mga kalokohan. Hindi naman makapaniwa ang leader sa kanyang mga narinig pero hindi na muna ito nagsalita. Sumagot na ulit si Yang kay Ubok at tinanong kung ano ba ang kanyang gusto. Tinaas nito ang kanyang kamay at tinanong kung gusto ba niya itong putulin para maging patas na sila. Napangiti naman doon si Ubok dahil naisip nito na magandang ideya ang kanyang sinabi. Pag wala na daw ang kanyang kamay ay lagi niyang maaalala ang rason kung bakit yun nangyari at mag-iisip na siguro ito bago siya gumawa ng panibagong kalokohan. Hindi na kinaya ng leader ang kanyang galit kaya tinanong na nito si Yang kung meron ba itong ginawang masama sa pamilya ni Ubok. Yumuko naman agad sa kanyang harap ang lalaki at sinabi na ipapaliwanag na lang daw niya ito sa kanya lahat mamaya ng mabuti. Nagulat naman ang babae sa ginawa ng kanyang kuya kaya tinaas agad nito ang kanyang kamay para patigilin ito. Paglingon ni Yang sa kanyang likod ay nagulat ito dahil sobrang lapit na pala sa kanya ni Ubok. Pero, mabilis naman niyang nalabas ang kanyang espada at nahiwa ito. Alam ng kanilang leader na hindi patas ang laban dahil hindi buo ang lakas ng kanyang kapatid kaya sinabi nito kay Yang na wag niya itong papatayin. Lumingon naman ito sa kanyang boss at sinabi na hindi niya kailangang mag-alala dahil sinigurado daw niya na hindi mamamatay doon si Ubok. Ang akala nito ay wala nang malay ang kanyang kalaban pero nagulat ito nung bigla na lang siyang nahawakan nito. Para makaalis ay sinangga nito ang kamay ng lalaki at sinubukan agad itong saksakin. Pero, sinakripisyo nito ang kanyang kamay dahil sinalo niya ang patalim ni Yang gamit ang kanyang palad. Dahil hindi inaasahan ni Yang ang ginawa nito ay nakahanap na siya ng pagkakataon para mahawakan ang mukha ng lalaki. Dahil sa kanyang kakaibang kapangyarihan ay makikita natin na unti-unti nang nawala na buhay si Yang. Nung nasigurado na ni Ubok na patay na talaga ito ay tumayo na siya doon para kausapin na ang dati niyang leader. Pero, nagulat ito nung nakita niya na nakatayo sa kanyang harapan si Yang na para bang walang nangyari. Habang tinatanong nito kung paano niya iyon nagawa ay bigla na lang naging kakaiba ang kanyang paningin. Pagkatapos noon ay doon na niya naramdaman ang sobrang sakit sa ibang bahagi ng kanyang katawan. Tinignan nito kung saan yun nanggagaling at pagtingin nito sa lapag ay nakita niya doon ang kanyang kamay. Dahil doon ay naramdaman na talaga ni Ubok ang sakit kaya napaluhod na ito sa lapag. Makalipas lamang ang ilang sandali ay nakakalma na si Ubok at natatawang sinabi na yun pala ang kanyang hallucination skill. Dahan-dahan itong tumayo at tinanong kay Yang kung kailan niya yun ang isang ginawa dahil hindi daw niya ito napansin. Sinabi naman sa kanya ng lalaki na tatanggapin nito ang sinabi sa kanya ni Ubok bilang isang papuri. Pero, nilabas na ulit nito ang kanyang sandata at tinanong kung hanggang kailan ba siya uupo lang doon. Hindi daw maaari na sesuko na lang ang sikat na Ghost Soul o Grim Reaper dahil lamang nawala nito ng isang kamay. Dahil wala namang pupuntahan ang kanilang ginagawa ay inutos na sa kanila ng boss na itigil na nila ito ngayon din. Pero, pilit tumayo si Ubok at sinabi na hindi na yun gag-ana sa kanya kaya gawin daw ulit nito ang kanyang hallucination skill. Nung sumugod ito papunta kay Yang ay masaya nitong sinabi nito na yun daw ang natatandaan niyang Ubok. Dahil hindi nila sinunood ang kanilang leader ay nagalit na ito kaya malakas nitong sinipa ang lapag habang sinasabi na tumigil na sila. Dahil sa lakas ng puwersa nito ay umabot sa kanilang dalawa ang kakaibang kapangyarihan ng kanyang ginawa. Nung nahimasmasan na si Ubok ay bigla agad itong napatingin sa kanyang kamay. Hindi ito makapaniwala na nandoon pa rin ito dahil parang totoo daw talaga ang sakit na naramdaman niya kanina. Tumingin ito kay Yang at inisip na pagkapasok pa lang pala niya sa kwartong yun ay nahulog na agad siya sa kanyang skill. Makikita din dito na hindi makapaniwala si Yang dahil nasira lang ng ganun ng kanyang boss ang kanyang wall of hallucination ng dahil lamang sa kanyang key. Pagkatapos noon ay nagsalita na ulit ang leader at sinabi na wala na daw mag-aaway sa kanilang dalawa simula ngayon.
Tinawag nito si Yang at tinanong kung totoo ba na meron siyang ginawa sa pamilya ni Gaubok. Hindi naman na nagsinungaling doon ang lalaki kaya sinabi nito na meron pero tinakat lang naman daw nila ito at hindi sinaktan. Tinignan muna nito sandali ang lalaki sa kanyang mata para malaman kung nagsisinungaling ba ito. Nung nakita niya na nagsasabi ito ng totoo ay sinabi ng leader na kailangan itong sabihin sa kanya mamaya ang buong report sa nangyari. Wala naman ang nagawa doon si Yang kaya yumuko na lang ito sa harap ng kanyang boss at sinabi na naiintindihan niya ito. Pagkatapos noon ay tinawag naman nito ang ghost soul na si Gaubok. Inamin nito sa kanya na meron talaga siyang plano para pabalaykan siya doon pero hindi daw sa ganang paraan. Alam naman daw siguro niya na wala siyang gagawin masama laban sa kanyang pamilya. Natigil naman ang kanilang usapan nung narinig at naramdaman na naman doon ang kakaibang lakas. Sigurado na daw ang babae na hindi ito basta-basta kaya tinanong nito kung sino kaya ang siraulo na susugod sa kanilang squad para maghanap ng gulo. Lumipat naman muna ang ating storya sa ibang pwesto sa lugar ng White Horse Squad. Merong nagmamadaling pumasok doon at sinasabi na mukhang kinakailangan na daw nila si Mr. Dang. Nagtaka naman ito nung sinabi sa kanya yon ng kanyang kausap dahil ang iniisip nito ay kanina pa tapos ang kaguluhan sa labas. Tinanong nito kung nasaan ang 12 grupo na mayayabang na tinatawag ang kanilang mga sarili na White Horse Elites. Sinabi naman agad sa kanya ng kanyang tauhan na nasa misyon ang 5 doon at ang 4 naman sa natitirang 7 ay natalo na. Inisip muna nitong mabuti kung pupunta ba siya kaya hindi muna ito nagsalita. Pagkatapos noon ay sinabi nito na wala siya sa mood kaya sabihin na lang daw niya ito sa Red Tiger o sa Blue Snake para sila na ang umayos ng gulong yun. Sinabi naman sa kanya ng kanyang kausap na naisip na din niya yun kanina pero nung pinuntahan niya ang mga ito ay wala din pala sila doon dahil sa misyon. Dahil doon ay napabuntong hininga na si Dang dahil inisip nito na wala na talaga siyang magagawa. Habang tumatayo ay tinanong nito sa kanyang kausap kung paano natalo ang ibang grupo at kung isang malaking squad ba ang umatake sa kanila. Pinaliwanag naman agad sa kanya ng lalaking nagsasalita na isang tao lang daw ang gumawa ng lahat ng iyon. Hindi naman nakapag-react agad doon si Dang dahil inisip nito na baka nagbibiro lang ang kanyang kausap. Nung nakita nito na hindi siya nagluloko ay tinanong nito kung paano naman yun nagawa ng isang lalaki. Nung lumabas ito sa kanyang pwesto ay nakita agad nito kung ano na ang nagawa doon ng ating bida. Nung tumingin ito ng maayos ay nakita niya ang lahat ng kanilang mga tao na wala ng malay sa lapag. Natagpuan na rin niya kung sino ang may gawa nito dahil nakita niya si Gang na mabilis tinatalo ang mga kalaban. Nakita niya na meron talaga itong ibubugay kaya inisip nito na hindi masasayang doon ang kanyang oras. Kaya, sa isang iglap lamang ay bigla na lang siyang nawala sa kanyang pwesto. Bumalik naman na ang ating story sa ating bida at makikita dito na natapos na ulit siya sa isang grupo pero wala pa rin ang kanyang hinihiling. Maglalakad na sana ulit ito paarap pero hindi muna ito tumuloy dahil meron siyang naramdaman. Pagkawala ng usok ay nakita nito na meron na namang panibagong grupo ang nandoon para pigilan siya. Napabuntong hininga na lang ito dahil para daw silang mga langgam na hindi nauubos. Aatakihin na sana ito ni Gang pero natigil ito siya dahil meron siyang naramdamang mabilis na dumadating papunta sa kanyang direksyon. Simula kanina pa ay nanunood lang si Huang sa ginagawa ng ating bida kaya nagulat ito nung nakita niya na meron na lang biglang sumabog doon. Nung nakita na nito kung ano ang nangyari ay hindi ito makapaniwala na pumunta doon ang Black Scorpion King na si Mr. Dang. Ang lalaking yun daw ang isa sa 3 masters ng White Horse Squad. Habang nakatingin sa dalawang magkaharap sa isa't isa ay inisip nito na tapos na ito ngayon. Meron na daw totoong beast na lumabas para pigilan ang isa pang beast. Alam naman daw niya na malakas talaga ang Tabachoy na tagapagmana ng Patchen Clan. Pero, ang isang beast na lumalaki pa lang ay wala daw laban sa isang veteranong beast na marami ng experience. Dapat daw sana ay kanina pa nito inawat ang bata nung wala pa doon si Dang pero huli na daw ngayon ang lahat. Dahil hindi na nito alam ang kanyang gagawin ay tinanong na nito sa kanyang kasama kung nasaan ba ang kanilang captain.
Sinabi naman nito na nandoon pa rin ito sa opisina ng kanilang boss dahil hindi pa tapos ang kanilang mga pinag-uusapan. Pagkadating ng Black Scorpion King sa lapag ay nakita nito na hindi agad kinaya ng kanilang mga tauhan ang impact ng kanyang pagbagsak. Kaya, sinabi nito na umalis na lang sila doon dahil makakaabala lang sila sa kanya. Pagkatingin nito sa ating bida at sinabi agad ni Dang na hindi siya makapaniwala dito. Nung sinabi sa kanya ng kanyang alalay na isang tao lang ang nanggugulo sa kanila ay hindi nito inaasahang isang tabachoy na bata lang pala ito. Dahil doon ay hindi na nagsayang pa ng oras ang Black Scorpion King kaya bigla na lang nitong inatake si Gang. Ang akala niya ay tinaaman nito ng solido sa mukha ang ating bida pero naiwasan pala niya ito ng walang hirap. Mabilis namang mag-adapt ang kalaban kaya nung napansin nito na nakaiwas dito ang ating bida ay ginamit agad nito ang kanyang siko. Dahil sa mabilis nitong pag-iisip ay makikita natin na tumalsik si Gang sa isang malaking bato. Hindi na siya pinagpahinga pa ng Black Scorpion King dahil sinuntok agad nito ang ating bida. Madali itong nasalag ni Gang pero dahil sa lakas ng puwersa nito ay nag-crack ang kanyang sinasandalan. Nilakasan pa nito lalo ang kanyang kapangyarihan kaya tuluyan ang nasira ang bato at tumalsik na sa kabilang dulo ang ating bida. Ang akala nito ay sapat na ang kanyang ginawa para matigil na ang gulo sa kanilang lugar. Pero, nanlaki ang mata nito nung nakita niya ang mabilis lang tumayo ang tabachoy at dahan-daang naglakad papunta sa kanya. Inisip nito na paano kaya nito kinaya ang 70% na lakas ng kanyang Iron Chain Punch. Habang pinapakiramdaman ang kanyang kamay na tinamaan ang suntok ng lalaki ay tinanong nito kung siya ba ang boss ng White Horse Squad. Dahil sa tanong na yun ay napagtanto agad ng Black Scorpion King na ang kanilang boss pala ang hanap nito. Pero, napansin agad nito na hindi alam ng tabachoy na yun na babae ang kanilang boss. Kaya, bigla na lang itong natawa dahil meron siyang naisip na ideya. Nagpanggap itong leader at tinanong sa ating bida kung bakit siya nito hinahanap. Hindi naman na ito pinagdudahan pa ni Gang kaya sinabi agad nito na meron siyang kailangan sa kanya. Nahiya ito sa kanyang ginawa doon pero sinabi nito na sila naman daw ang unang sumugod kaya hindi siya manghihingi ng tawad sa kanyang mga nasira. At kung gusto daw nito na matapos na ang gulo doon ay ilabas na lang nila ang kanilang kinuhang lalaki. Dahil sa sinabi sa kanya ni Gang ay medyo naintindihan na nito kung bakit bigla na lang itong pumunta sa kanilang lugar. Dahil ginanahan ito sa kanilang laban ay nagpanggap ito na alam niya ang sinasabi ng ating bida. Nag-iba ang itsura ni Gang nung sinabi sa kanya ni Dang na late na daw siya dahil katatapos lang ng kanilang execution sa lalaking sinasabi niya. Nakakaloko pa nitong sinabi na pwede naman daw niyang kunin ang bangkay nito para ibalik sa kanila. Dahil doon ay makiksiya natin na bigla na lang naglabas ng kakaibang lakas si Gang. Seryoso nitong tinanong sa akala niyang boss kung totoo ba talaga ang kanyang mga sinabi. Hindi naman ito agad nakasagot dahil namangha ito sa lakas ng tabachoy. Inisip nito na sayang daw ang lalaking yun kung patatakasan lang nila. Kaya, tinanong na rin ito si Gang kung bakit naman daw siya magsisinungaling sa kanya. Sa isang napakabilis na iglap lang ay bigla na lang may naramdamang kakaibang sakit ang Black Scorpion King sa kanyang dibdib. Nung napansin nito kung ano ang nangyari ay nakita na lang niya na nakalagpas na sa kanya ang ating bida. Galit na sinabi sa kanya ni Gang na dahil sa kanyang ginawa ay matatapos na ngayon ang kanyang White Horse Squad. Tandaan daw niya ang rason ng kanilang pagkasira ay ang pagpatay nila sa tatay ng 3 inosenteng bata. Pagkasabi nito sa siraulo ay doon na niya naramdaman ang lahat ng sakit. Habang naglalakad na padiretso ang ating bida ay unti-unti na nang nalaglag sa lapag si Dang dahil hindi na talaga ito kinaya ng kanyang katawan.